Praise God. Ah, Unang-una sa pagbati sa ating mahal na Panginoon at sa mga kapatid ko at sa mga kapatid natin na nasa malayo na nakikinig at naka-hook up sa ating internet. Nawa sa araw na to ay pagpalain tayo ng ating Panginoon na buhay. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Praise God. Ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Pinapasalamatan ka namin sa araw na to at muli mo kami dinako at tinipon sa lugar na ito upang tanggapin namin ang iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, at binigyan mo kami ng oras upang makatanggap muli ng mga biyaya mo upang maging kalakasan namin habang kami ay nagsisipaghintay sa pagbabalik ng iyong bugtong na anak. Panatiliin mo kaming malinis sa aming mga puso't isipan upang patuloy na malayang makakilos ang iyong banal na espiritu sa amin. Ninisin mo ang bawat isa sa amin upang sa pagharap namin sa inyo sa araw na ito ay kaaya-aya kami sa inyong harapan. Sa araw na ito, kayo ang magayag ng mga kapahayagan. Buksan mo ang aming mga spiritual na mata, spiritual na pandinig, upang ang banal mo salita ay walang masayang kahit na isa. Wala po kaming kakayahan na ipaliwanag ang inyong mga banal na salita, subalit humingi po ako ng iyong paggabay upang may deliver ko po ng tama ang iyong ibig ipatid sa aking mga kapatid. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming mga samot dalangin sa inyo sa pangalan ng bugtong niyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mari po natin na buksan ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians 14:40. Ang sabi po dito let all things be done decently and in order. At sa 1 Corinthians 14:33 po, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Maaari na po tayong mga kapatid. Pinamagatan ko po ang exhort para sa atin sa araw na to. God is a God of order. Amen. Tulad ng nabanggit ng ating worship leader kanina, tungkol dun sa pagmamahal, hindi ang pagmamahal po ay isang parang hindi po ito one way direction lang. So meron pong order na magmahal ka, may babalik sa iyo. May palagi ibang magkalugtong yung pag may order, may peace, may kaayusan. Sa atin mga mananampalataya, ang order ay parang magiging dalawang kahulugan. Ang order ay isang utos o kaayusan. Bilang mananampalataya, hindi natin pwedeng isa lang ang kukunin natin doon. Lahat ng utos ng Diyos, kailangan buong-buo natin tanggapin. Lahat ng kanyang salita, lahat ng kanyang mga binibigay sa atin, ito lahat ay ating susundin. Sa pagkakataong ito, hindi natin pwedeng piliin na utos lang ang ating susundin. Kailangan nasa ayos din ang ating pagkatao, ang ating mga spiritual na pananampalataya sa Diyos. Ang lahat po ng bagay na nilikha ng Diyos ay may kaayusan. At ito ay nagiging maganda lamang kung sumusunod sa kaayusan. Sa Genesis, nung ginawa ng Panginoon ang hindi lamang ang mundo, ang buong kalawakan, ang lahat-lahat ng bagay, ito ay may kaayusan. Sa umpisa pa lang, may kaayusan na sa Diyos. Hindi niya nilikha ang isda na wala pang tubig. Hindi niya ginawa ang mga bituin na wala pang langit. So lahat ng mga bagay ay nasa ayos. Dahil sabi nga sa Corinthians kanina, for God is not the author of confusion. Pag sinabing confusion, yung magulo. So hindi po ganun ang ating Panginoon na sinasamba.
ang lahat ng mga bagay ay nasa order, nasa kaayusan. At sabi rin sa Psalm 8:3, "When I look at your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place." So, sa binanggit na to, lahat nasa ayos, lahat bago pa pinasok o ginulo ito ng kaaway, ang lahat ng bagay ay nasa kaayusan. Sinabi na sumulat ng awit nito, ang mga ginawa ng Diyos na kanyang inilagay sa dapat kalagyan. Pati ang mga bituin ng mga planeta, may mga orbit, hindi nagbabanggaan. Dahil sumusunod ang kanilang mga tamang rota, tamang lugar, at tamang bilis. Dahil kung ang isang planeta ay mag-iba ang kanyang kinalalagyan o kanyang speed o kanyang lugar, maaari natin sabihin na ito'y magbabanggaan. Isang example na lang sa pagdadrive. Kung ikaw ay mapabilis, maaari mong mabundo lang na yung nasa harapan. Kung ikaw naman ay mapabagal, maaaring banggain ka ng nasa likod mo. So, lahat ay may kaayusan dapat. At God is a God of order. Orderliness brings about peace, and orderliness is about being in one set place, in one correct place para sa isang Kristiyano. Hindi tayo bagamat ayaw kong magbanggit ng ibang mga denomination, alam natin lahat kung sino ang nasa tama. At maraming tao dito sa mundo na nagbabanggit na sila'y naniniwala sa Diyos. Sila'y sumusunod sa Diyos. Nakikita natin na ito'y isang salita lamang o sa pananalita lamang nila pero wala sa gawa. Pag sinabi kasing nasa correct place ka, ang bawat tao, ang bawat pinili ng Diyos, may itinakda ang Panginoon na lugar at dapat mong gawin. Kaya nga sinabi nung pinanganak ang Panginoong Hesus, sabi, peace on earth. Hindi sinabing magkagulo ang mundo dahil pinanganak ang ating Panginoon. Peace on earth. Ibig niya sabihin, ang lahat ng gumulo ay kailangan maayos. Na muli. Pati ang tao ay kailangan ibalik sa Diyos. Yun ang dahilan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang tao man po ay dapat nasa tamang lugar. Geographically, socially, at ang important, spiritually. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang lahat ng tao ay nagsasabing naniniwala sa Diyos. Pero, sinusunod kaya nila ang kanilang pinaniniwalaan? Ngayon po, ano kaya ang pwedeng magpagulo sa ating mga buhay? Kapag mayroong wala sa lugar, palaging may gulo. Kapag wala sa lugar ang timpla ng ating katawan, pag sinabing timpla ng ating katawan, alam natin ang sobrang matamis o sobrang asukal sa ating katawan ay nagpapagulo sa katawan. Sobrang alat, nagkakagulo rin sa ating katawan. Ito ay mga halimbawa lamang na sa mga pisikal. Paano na kaya sa spiritual? At nagkakagulo man kung ang isang sasakyan ay papasok sa isang one-way street. Sino sinalubong mo? Since one-way street lang yan, so magkakagulo. Kahit din po sa two-way street, kung ang sasakyan ay umaalis sa linya, mababangga mo yung kasalubong. So, ang lahat ay may tamang lugar. Amen. Ang lahat ay may tamang kaayusan. At sa mga tao na ang akala natin ay tayo ay nasa tamang lugar, tayo mga Kristiyano, binigyan tayo ng masasabi kong guide. May Bible tayo at nandyan ang banal na Espiritu para tayo gabayan, para tayo nasa tamang lugar. Sabi, disorder brings about trouble. Disorder happens when people are out of place or when they are not in the right place.
Isa pa, when one is in the wrong place, the right place is empty. Tama po ba? At isa yan sa mga problema kapag wala tayo sa lugar. Halimbawa na lang, ang isang Kristiyano sa araw ng Huwebes. Palagi natin ina-encourage ang ating mga kapatid, ang ating mga brothers and sisters. Hindi natin pwede sabihin walang time. Kung ikaw ay isang Kristiyano at alam natin na may Bible study ng ganitong araw, at wala naman nagsasabi sa atin na ganitong oras lamang ang Bible study, ganitong matapos, ito ay open para sa lahat. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay may tamang kinalalagyan o isang lugar na ang utos ay makipag-sharing, mag-attend ng mga pagpupulong ayon sa salita ng Diyos. So kung ikaw ay isang Kristiyano at alam nating lahat na tuwing Huwebes may Bible study, tuwing Biyernes may service, kung ikaw ay wala po akong pinariringgan dito, ito po ay para sa lahat, hindi po ako exempted dito. Ang mensahe po ay para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Minsan, hindi po ako nagpipinpoint ng tao para sa ganitong mga pagkakataon. Minsan rin po hindi ko naman sinasabing perfecto rin po ako, minsan nagkakamali rin po ako. Pero ito po ang mensahe para sa araw na to. At sa mga ganong pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin, alam naman natin na tuwing Huwebes at Biyernes may service, may Bible study, may sharing. Kung may oras ka rin lang, sabi nga, ang isang Kristiyano ay may dapat lugar na pinupuntahan. May tamang lugar. Ito ay tinakda ng Diyos para sa kanyang mga pinili. Ngayon, Huwebes, may Bible study. Kung nasa bahay ka lang, kung nasa labas ka rin lang, bakit hindi mo, ikaw ay wala dun sa tama mong lugar na kalalagyan? Bakit nasa labas ka? So, yung lugar mo dito, sa church, wala ka. Ito ay empty. So, yung lugar mong pinuntahan na hindi mo naman dapat lugar, mayroon kang inoccupy doon na hindi mo naman dapat kalagyan. So, ano ang mangyari sa buhay mo? Ito ay isang, sabi nga kanina, when one is in the wrong place, the right place is empty. At isa yan sa mga naging problema. Ewan ko na kukuha niya ibig sabihin. Kasi may tinakda talaga ang Diyos para sa kanyang mga pinili na sa oras na to, sa ganitong pagkakataon, nandito ang anak ko. Nakikinig na aking mga banal na salita. So, kung tayo ay nandun sa ibang lugar na hindi mo naman dapat kalagyan, you're in the wrong place, mga kapatid. Tulad na lang ng ang isang gwardiya. Pag ang gwardiya ay wala sa kanyang post at nandun siya nagipagdaldalan sa kung saan sa loob ng bangko, palagi nyo nasa tama siyang lugar. Ito ay mga halimbawa lamang, mga kapatid. At pinapakita ko na, inaano ko sa inyo na ang isang Kristiyano, alam niya dapat niyang kalagyan. Alam niya kung dapat nasan siya. Huwebes, Biyernes, sabihin natin, may mga kaibigan ka, hindi naman natin binabawal sa ating mga na makipagkaibigan. Sabi nga kanina ng ating kapatid na nagbigay ng kanyang pasalamat, patotoo sa ating Panginoon na ang kanyang asawa, hindi naman niya binabawal makipagkaibigan. Pero dapat, alam mo kung ano yung dapat mong kalagyan. Alam mo kung ano yung dapat mong lugar. Alam mo yung dapat katayuan. Ang doktor, palagay nyo kung wala siya sa kanyang opisina o sa kanyang clinic at may pumuntang pasyente doon, ano ang mangyayari? Yun po ang mga binabanggit ko na dapat nasa tamang lugar. So, isang Kristiyano, wala po siya sa may diskuhan, wala po siya sa may inuman. Ito ay mga simpleng bagay lamang sa mga tinitipo sa natural na bagay. Paano pa yung sa spiritual? When you are not in the right place is empty. And another problem is, when one is in the wrong place, someone is misplaced. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Merong nawawalan ng lugar na dapat na nandun ka.
O meron kang inapakan na dapat na tao doon na pinuntahan mo na hindi ikaw ang dapat nandun. Ewan ko nakukuha niyo po yung logic na ibig ko sabihin. Kasi kung wala ka sa tamang lugar, kapatid, sisiksik ka sa lugar na wala ka naman dapat doon. Hindi ka naman dapat doon. Kung ikaw ay pinili ng Diyos, nando ka dapat sa kanyang salita. Nakikinig, nakikisalamuha ka sa mga kapwa mo na pinili. And of course, when people in the wrong places, the system is affected negatively. Kaayusang spiritual, lumagay ka sa lugar. Sabi nga nabanggit kanina, ang isang Kristiyano ay hindi dapat sa mga makamundong gawain. Ang isang taong marunong, isang mature, isang taong makadiyos, lagi niyang iniisip kung tama ba ang kanyang kinalalagyan o tama ba na ang kanyang nilulugaran, tama ba ang kanyang posisyon. Palagi minsan nagtatanong tayo sa Diyos kung pag may hinihiling tayo, bakit? Parang ang tagal, parang hindi nangyayari yung ating hinihingi. Dalawa lamang po ang nakikita kong point doon na either na may kulang sa iyo o mayroong kang pagkakamali o ang plano ng Diyos ay hindi kamukha ng iyong plano. At wala na akong ibang maisip na sabihin na kung ano ang mga hinihiling natin o dinadalangin natin sa Diyos kung bakit hindi nangyayari ang ating mga hinihiling. Dahil palagi pong nagiging encouragement sa ating mga kapatid ang mga ganitong bagay na i-check natin ang ating mga sarili. Palagi yun. Every week, every sharing, marinig natin yun. Alam nyo ba kung bakit? Dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. At sa nawa ang pag-a-attend natin, ang sakripisyo natin na binibigay, mga oras natin na iginugulgol sa pag-attend at pag-sharing, nawa hindi masayang sa wala. Ang ibig sabihin yung para bang nagiging routine mo na lamang ang pag-attend, nagiging routine mo lamang ang pagdadalo ng mga service na ganito. Ito ay hindi ko rin masabing panata dahil ito ay dahil utos niya, dahil ito ang tamang gawin ng isang pinili. Ang isang Kristiyano sa araw ng Bible study, sabi kanina na ang pagsamba at ang pagdalo nawa sa atin lahat dito ay hindi na lang parang nagiging routine ang pag-attend. Sana pag kasi naging routine na lang, parang aabot ka na doon sa panlalamig na wala na yung pag-aalab para parang yung pinag-uusapan natin kanina na kung meron kang kasintahan o asawa, ang nais mo lang ay isang makita at makapiling muli. Parang ganun dapat ang maging relationship natin sa Panginoon. Ewan ko kung sa inyo, sa akin dumarating pag tayo umaawit, parang pag tinaas mo ang iyong mga kamay sa pag-awit, sa pagpuri sa Diyos, ewan kung nararamdaman nyo ako nararamdaman parang inaabot mo yung kamay ng ating Panginoon sa, yung pakiramdam ay parang nandyan siya para hawakan ka, para ibigay sa kanya lahat-lahat. Sa mga ganong pagkakataon na nawa, sa mga kapatid natin na wala sanang manlamig sa mga ganitong mga pagkakataon. At balik po ako sa order, sa kaayusan. Sa experience ko po dito na sa 3 taong kong pagtatrabaho dito sa Qatar, ito lamang pong mga uling araw na nung paggawa ko ng exhort na to na nakuha ko rin po yung siguro ganun siguro ang paraan ng Diyos na sabi nga dahil in order, siguro nilob talaga ng Panginoon na makapasok din ako sa trabaho ko to. At ang alam kong dahilan ay
Dahil ah, meron pang inihahanda ang Panginoon na isang kapatid na dapat masunod, na matagal na rin siyang nagsakripisyo, matagal na rin siyang ginugol ang kanyang sarili sa pagsamba sa ating Diyos. Hindi po ako babanggit ng pangalan. Kasi tuwing maiisip ko po ang mga ganung bagay, parang napaka-imposible po talaga na sa mga ganung pagkakataon na mangyari ang mga ganitong experience. At sa pagpasok ko po minsan iniisip po, siguro dahil sa matuwid ang taon to, sa kanyang panalangin, ginamit din ako ng Diyos na makapasok muna ako doon bago siya makapasok, sabi ko. Hindi lamang ako, sabi nga natin, kung isa o dalawa o higit pa sa dalawa ang dumadalangin sa Diyos, nandun siya sa ating kalagitnaan. At ang dalangin ng isang matuwid ay pinakikinggan ng Diyos. Alam nyo, minsan kasi nakakaligtaan na lang natin na ang mga bagay na ginagawa sa atin ng Diyos, na minsan kailangan ipaalala muli ng Panginoon sa atin ang mga ganitong bagay upang hindi tayo manlamig o mawalan ng pag-asa para sa mga kapatid din natin na may mga hinihingi rin sa Panginoon. At since ang exhortation ay encouragement para sa lahat, at nawa tayo mga kapatid ay huwag nating hayaan na i-grieve ang Holy Spirit. Para sa mga kapatid ko na nakaranas ng ganito, mahirap po talaga. At minsan nakikita rin natin sa ating mga kapatid na hindi ko naman ginadjudge ang ating kapatid, na mararamdaman naman natin kung minsan nanlalamig o yung parang hindi ko masabi rin na hindi masaya, parang nagiging routine nga ang pag-attend ng mga ganitong gawain. Kaya masabi ko rin po sa inyo yung dahil ako na-experience ko rin po yung mag-grieve. Napakahirap pong bumalik. Halos nung bago-bago rin po ako dito na nag-a-apply pa rin ako ng trabaho, halos kung pwede nga lang na gumapang ka, sabi nga nila, na sa pagtawag sa Panginoon para lang pakinggan niya yung hinihiling mo. Ito po ay mga totoong mga nangyari na kailangan pakinggan ka niya. Kung kailangan nga lang lumakad ka dyan na nakadapa, gagawin mo para lang pakinggan ka ng Diyos. Tunay nga po na napakahirap po talagang mawala ang Panginoon sa puso ng bawat isa, mga kapatid. At balik po tayo sa posisyon. Ano ang dapat kong natin posisyon sa lahat ng bagay? May mga halimbawa po ako na naisulat, tulad ng mga matandang nagbabata-bataan, mga matandang isip bata, wala sa lugar. Dapat ang bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, taon, umaasenso po ang ating mga isipan. Ibig sabihin po ng umaasenso ay tumataas. Lumalalim ang ating pangunawa. Humahaba ang ating pasensya. In other words, nagiging matured tayo. Sapagkat kung kakitiran ng isip, ng pasensya, laging nagmamadali o impatience, selfishness, these are signs of childishness. Sa asal, sa ugali, sa pag-iisip, dapat ang taong tumatanda ay may pinagkakatandaan. Ang ating mga pangit na ugali na 10 years ago, dapat wala na ang mga yon. Hindi pa rin yung andyan pa rin na para kang 10 years old na bata o 10 to 20 years old na bata. Dapat habang kada taon, merong nagbabago sa iyo, merong umaasenso o merong umaangat. Hindi ka palaging bata. Yun po ang ibig sabihin sa mga matatandang nagbabata-bataan. Hindi po yung spiritually dapat nagmamature tayo, hindi yung palaging ganyan na lang palagi yung ating kinatatayuan. Lalo na sa mga anak ng Diyos, dapat makinig sa salita ng Diyos, manalangin, humingi ng presensya ng banal na Espiritu,
dapat may nagbabago. Hindi natin pwede sabihin na ganyan talaga tayo. Hindi excuse dun sa Diyos na ganyan na ako eh. Hindi pwedeng ganun. Kaya nga tayo nag-a-attend at nakikipag-sharing sa ating mga kapatid para umasenso ka, umangat ka kesa sa dati. Dapat every chine-check mo yung sarili mo kung may nagbago ba. Sapagkat sa ating pakikipag-isa sa Diyos, tayo patuloy na nagbabago. Pabuti ng pabuti sa salita niya. Sabi nga sa 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Okay. Dapat ganun tayo mga kapatid. Siguro naman wala nang sinasabing isip batay naglalaro pa, hindi ganoon. Yung sa ating mga kinalalagyan, dapat hindi na tayo yung hoy, wag kang ganyan. Hindi na tayo yung sinasabihan pa. Sa ating sarili pa lamang, alam na natin kung ano yung tama at mali. Dapat hindi lamang sa pagkakataon na maisip mo na dapat mong check yung sarili, dapat araw-araw. Kung ikaw ay may Diyos na pinaniniwalaan, pag sinabi kasing pinaniniwalaan, pinakikinggan mo ito o alam mo na siya ay tama. Kung ang mga utos niya sa kanyang mga banal na salita, kung talagang ikaw ay nasa Diyos, dapat sumunod ka, hindi yung may reason out ka palagi. At tulad na nabanggit ko kanina, ang ating Diyos ay ang Diyos ng kaayusan. Palagay nyo kaya nung panahon ni Noah magagawa kaya ni Noah na gawin yung arka? O gawin yung mga dapat na sunod-sunod ng paggawa ang kanyang mga gagawin kung wala ang gabay ng ating Panginoon? Hindi naman sinabi sa Biblia na si Noah ay isang magaling na arkitekto o isang magaling na manggagawa ng arka. Sinabi lamang na siya ay nananampalataya sa Diyos. Siya ay may Diyos na sinusunod. Dahil alam niya ang kanyang Diyos ay nasa ayos. Kung ang paniniwala ni Noah ay hindi ganun, palagay nyo kaya magagawa ni Noah yung paggawa ng arka? Kaya sinasabi ko na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi rin magagawa ni Noah na ang pagpasok ng mga hayop sa arka ay nasa ayos. Alam din natin na hindi naman niya inutos to. Ang mga hayop ay mga kusang pumunta at dumaong sa kanyang ginawang arka. At hindi lamang yun, mga kapatid. Hindi sinabi na sabog-sabog sila o nagunahan silang nagsipasok doon. Pares-pares ang sinabi. Pag sinabi bang pares-pares palagay nyo nasa ayos? So mga kapatid, hindi po ganun kaba ng aking exhort. Nawa ang pag-deliver ko ng God is a God of order ay naunawaan nyo na nawa palagi nating isipin mga kapatid na dapat tayo nasa tamang lugar palagi. Nasa tamang kinalalagyan. Huwag nyo ngayaan na ang inyong pwesto na inianda sa inyo ng Panginoon ay maging empty. Nawa palagi nyong i-occupy ang mga yon dahil ito lamang ang paraan para manatili tayo sa kanyang mga banal na salita. Maraming salamat po. May God be the glory. Praise God. Glory to God. Ang ganda ng exhortation. God is God of order.